Hi guys! In this video, ang first temple na ipapakita ko sa inyo ay ang Nanzoin Temple. Madali lang pumunta sa Nanzoin Temple. Bale, punta lang kayo sa JR Hakata Station and take the Fukuoka Yutaka Line. Yun yung nasa platform 8. Mabilis lang ang biyahe by train coming from JR Hakata Station. It only took us around 30 minutes, 30 to 35 minutes lang by train. At saka yung mga trains naman dumarating siya every 30 minutes just in case malate kayo. Ngayon, kung parang naliligaw naman na kayo, just remember merong tourist information sa ground floor ng Hakata Station. Always look at your Google Maps para alam nyo kung saan kayo bababa at saka kung anong exit kayo lalabas. So, ang baba natin ay dito sa Kido Nanzoin Mai Station. Tapos, sunod lang tayo dun sa mga tao, sa exit, and then maglalakad pa tayo. Pero, short lang naman, mga around 5 minutes. At cute din naman yung mga madadaanan natin. So, yun, ipapakita ko sa inyo yun. Uy, ang ganda naman ito. Oh, mag-xylophone ka muna. Ito, oh. Ah, talaga? Pinoy pala. Ay, wala. Wala lang. Na Pinoy pala yun? Sabi niya, ang galing. Doon pa lang sa station, marami ng signages na nakalagay na bawal ang mga tripod, selfie sticks, etc. Pwede naman magdala ng cellphone at saka ng camera basta wala lang selfie stick at tripod. Ganda naman ito. Alam mo, magugustuhan ni Jackie to. Ganito mga gusto niya eh. Tsaka ni Twinkle. Ano ba yung naririnig ko? Ah, merong stream. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng dinadaanan namin dito, merong tunog ng parang tubig. Isa yun sa charm ng Nanzoin Temple. Nakaka-relax dito. Ay, aakyat ba? Yes, aakyat kasi itong Nanzoin Temple ay nasa bundok. Kaya medyo nakakapagod lang talaga pero worth it naman makikita nyo dito. Pero take your time here ha. Hindi naman kayo kinakailangan na magmadali. Actually, mas maganda nga na relaxed lang. Ganda ng waterfall. Sabi nga pala nila, ang Nanzoin Temple daw brings good luck dun sa mga gustong maglaro ng loto. Kasi daw, dati, yung chief priest daw ng Nanzoin Temple, nanalo daw yun ng lottery. After niyang nilagay yung ticket dun sa next to sa isang statue dyan. Tapos kaya yun na nga, dun nag-umpisa na yung mga tao doon na napupunta dyan pag tumataya sa loto, nananalo. Pero hindi yun ang reason ba't kami nagpunta dito ha. Nagkataon lang yun. Dito nga pala sa Nanzoin Temple, marami ka ditong makikita na mga maliliit na shrines. Gaya nito, yan pa, at yun yun pa, yun sa baba. Pasok tayo dyan. Tapos hindi tayo dun sa Tori. Dun tayo sa kabilang side para papunta dun. Sige, tara. Hinahanap ko na kasi dito yung reclining Buddha at medyo mahirap siyang hanapin. Wow, ang ganda naman. Ano itong mga to? Ang tawag dito sa tunnel na to ay ang Shichi-Fukujin Tunnel, also known as the Seven Gods of Fortune Tunnel. Actually, paglabas mo ng tunnel, para ka na ring nanalo sa loto sa ganda ng tanawin na makikita mo. No photo daw. After this area, wala na palang bawal na daw. No photo in this area. Dati akala ko pag summer parang boring kasi kulay green lang pero hindi ko akalain different shades of green pala ang makikita mo.
So ayun na nga, punta na tayo dun sa reclining Buddha. Actually, pag nakita mo yung maliit na statue na yan at may hagdanan, akyat ka na. Yun na yun. Yan yung shortcut. Pero kung kagaya kita na gusto mo pang maglibot-libot, mamasyal-masyal, eto, lika, samahan mo ko. Naiikot ko na tong bundok na to, tong side na to ng bundok, kakahanap. Napadpad na nga rin ako dito. Ano nila to parang gift shop. Malawak tong place na to. Talagang, actually parang pwede kang maligaw dito At saka maakyat mo talaga yung bundok nang hindi mo namamalayan. Ay, ang hirap mong hanapin. Grabe. So, ito na nga yung biggest bronze Buddha in the world. At naka-recline ito ha. Yung length daw nito ay kasinlaki ng Statue of Liberty sa New York kung sakaling nakatayo siya. Ngayon naman, punta tayo sa Dazaifu Tenmangu Shrine. Malapit lang din to, 30 minutes lang from Fukuoka. Tenmangu Shrine. Dami pa. Ito ay closed on Mondays. The Zaifu Exhibition Hall. Closed on Mondays. Tapos yung museum din closed on Mondays daw. Asa na yung, nasan tayo? You are here. Tara na nga. Mga biskwit. Ayan o, 500. Pero, ay, candy 270 lang. Pero ayoko pang bumili, mamaya na lang. Ayan ang kito. Ito, Mamaya. Ay, tsaka ito. greenhan. Ito, bibili ako nito mamaya. Mamaya na. Punta muna tayo sa pagpabalik na lang. Kaya lang, hindi na yata panahon ng strawberry ngayon. Wow, ang sarap. Uy, 300 yen lang. Ito na yung gate ng Dazaifu Tenmangu Shrine. Nasaan ba? Nasaan na ba ako? Ay, ayun. So, kung nandito ako, pasok dito. Tapos yung bowl, at mga bridge. Basta mga temple. Tapos pupunta dun. Para dun sa mga inari. Bull. Nasaan na yung bull? Ayun. Pinipilahan nila. Pumipila sila dito. Pila pala yung kala ko may Oo. Hawakan yung bowl. Pag hinawakan mo daw yung bowl, papasa ka daw sa exam mo. Itong Dazaifu Tenmangu Shrine, isa itong Shinto shrine and sikat siya being the shrine of learning. So kung sa Nanzo-in Temple ay yayaman ka, magkakapera ka kasi tatama ka sa loto, di ba? Dito naman sa Dazaifu ay tatalino ka at makakapasa ka sa mga exams mo. Ganun daw yun. Hindi ko sinasabi na pumunta kayo dito at ganun ang gawin ninyo kasi syempre naniniwala pa rin tayo sa good, pleasing, and perfect will ni God at saka syempre hard work, di ba? At any rate, ang Dazaifu Tenmangu ay isang sanctuary for learning kaya madami talagang nagpupunta dito to pray for academic success. At ito nga palang Dazaifu Tenmangu Shrine ay built over the burial site of Sugawara Michizane. Siya daw yung deity of learning, culture, and the arts. Hindi na ako pupunta doon sa, doon sa dulo. Uy, may fish. Wait lang, kuha na natin yung fish. Wow, ang laki naman nung isa, yung yellow. Yun ang laki. Oh my God, ang laki naman itong isda na to. Grabe. Ang laki niya. Sobrang laki. Ito merong maliit na yellow. Ang lalaki ng mga koi fish nila dito. Tapos merong mga coins. Yung mga 1 yen. Ayun nakikita nyo ba? Yun mga coins na baka nagwi-wish sila dito. Okay, ganda. Ay, ayan na naman yung giant na dyan sila kumukuha ng parang fortune nila. Parang fortune, ewan ko. Basta, ayan.
Maghuhulog ka ng 100 yen. Ano naman to? Eh, ang ganda sana nito. Ayan. Let's go na. Let's go back na to ate. Ayun, nandun si ate sa iniwan ko siya nakaupo. Ayun, nakaupo pa rin siya hanggang ngayon. Yan yung binibenta doon. Tapos ilalagay mo dyan. Mahal yung 1,000 yen yun eh. Tapos ilalagay mo dyan. Ang bango nung sandalwood. Ang bango no? Si Sugawara Michisane nga pala, di ba siya yung deity of learning, culture, and arts. Isa nga din pala siyang talented poet at saka thinker daw siya. So, ibig sabihin, scholar siya talaga at saka artist. Kaya pala nung nagpunta kami dito, ang dami ko nakitang student at saka yung iba pa, parang nagpe-paint, nagdo-drawing sila. Sayang, sana alam natin kung anong ibig sabihin yun eh. Sayang, hindi natin alam ibig sabihin. Ang ganda naman, oh. Ayun, oh. Nandun sa dulo. Ano kaya ibig sabihin nito? Pero kasi may parang brush. Baka siguro, related to learning and arts. Ngayon naman, hanapin na natin yung Inari Gates. Asa na ba tayo? Ayun. Tama, dinaanan natin yung mga kainan, tsaka yung parang plum. Tama, nadaanan na natin yun. Okay. Paakyat nga. Basta diretso lang Huwag ka liliko kasi baka mamaya maligaw ka. Kaya Nauna na ako kay ate kasi magpapahinga daw muna siya dahil napapagod na siya. Ayan, nakikita ko na yung unang gate. Nakakatuwa dito kasi hindi mainit. Summer ngayon pero hindi siya mainit. Presko siya, parang Tagaytay. Tagaytay weather lang. May mga bagets. Parang nag-field trip sila dito sa Dazaifu. Ito na yung first gate. Yan. Wow. Talagang puro mga bundok-bundok dito. Mapapahiking ka talaga ng di oras. Hindi ko alam kung anong ba't marami mga banderitas dito. Ayan, wow, ang ganda. Sayang si ate nandun sa baba. Alright guys. Akitin na natin to. Ito na. Wala nang to. Ito siya sa likod ko. Yan. Yan, akitin na natin yan. Siyempre kung gasan lang yung kaya natin. Si ate nandun pa sa baba. Ewan ko kung makakaakyat yun dito. Sumasakit yung tuhod. So, tara na. Ang tahimik dito. Actually, wala akong kasabay. Ako lang mag-isa. Actually, talagang tahimik dito sa portion na to ng Dazaifu. Ang tawag dito ay Tenkai Inari Shrine and associated daw ito with commercial success and good fortune. Ako, I am so fascinated with the Japanese culture kaya ako nag-visit ng mga temples and shrines. Pero actually, hindi nga ako pumapasok sa loob. Kung mapapansin nyo, hindi ako nagpapakita ng mga videos or footage na nasa loob na. Lagi lang ako dito sa garden at saka dito sa mga gates. Ay, si ate, ayun. Umakyat. Teka, bababa ako kasi maganda magpa-picture dito. Kahit hindi na ako aakyat dun sa temple. Ewan, titingnan ko kung aakyat nga ako. Pero, eto. Bababain ko lang si ate para mapicturean ko siya. Wala kasing hawakan. Nakakatakot.
Mga dumire-diretso. Hindi, pipicturean kita. Ngayon naman, may ipapakita lang ako sa inyo na off the beaten path. Ang ganda ng tunnel. Picturean mo ako doon sa tunnel. Kala nyo ha, maganda yung picture namin dito sa tunnel. Pero ayoko nang pumasok dito sa tunnel at nakakatakot. Tunnel kaya anong ano to? Oh, diba? Ganda. Ganda ng tunnel. And this ends our episode for today. Sana nagustuhan mo tong vlog ko. And kung hindi ka pa nakasubscribe, I hope you consider subscribing. Thank you. Paalam.